Okay, hi mga manoy, mga manay. Ang topic po natin ngayon, bakit daw YTX pa ang pinili ko para gawing tricycle? Well, una sa lahat, yung kalidad. Yun talaga ang pinakadahilan. Pangalawa na yung forma. Kahit yun yung pinakanaunang choice ko kung bakit yun ang pinili ko, pero kalidad talaga. Na-discover ko to nung ginamit ko na. Kasi pag yung TMX ang bibilihin mo, baka wala pang 3 taon magpapalit ka na ng mga bearings, ganun. Pero sa YTX ang tibay talaga. Yung clutch cable, pinalitan ko 6 years na bago palitan yun. Tapos yung speedometer, medyo mas matagal bago ko palitan. Basta quality talaga. Nagpalit na ako ng bearing ng side wheel ko, pero sa gulong niya mismo, wala pa akong napapalitan. Pati mga dampers, wala pang lumuluwag. Ang dahilanan lang kung bakit mahina ito sa akyatan, tricycle kasi yung stock na sprocket niya 1445. Pero sabihin ko sa inyo, sa stock na sprocket na yun, maayos-ayos pa yung alignment ng sidecar ko. Kaya kong magsakay ng 3 kaming tao. Isang 4'11" na babae, tapos isang 5 feet na nanay ko, tapos tatay ko na payat, tapos ako 5'1" na chubby driver, tapos may sakay pa kang empty na 3 basyo ng soft drinks pataas. Mataas talaga, siguro sabihin mo ganyan, talagang pabundok. Tapos kaya niya, hirap na hirap, pero kaya niya sa primera hanggang sa pinakataas. Pero nung ilang beses nang hindi, kasi grabe kung maglagay ako ng ng mabigat sa sidecar ko mga kahoy, ganun, mga simento, mga hollow blocks. Ano yung hanggang sa kaya ng tricycle. Minsan pa yung hindi na kinakaya, may nagtutulak pa paakyat para lang maiakyat mo dun sa medyo palusong talaga bago mo ibiyahe. Yung hollow blocks, ganun, naranasan ko minsan yan hindi ko na inulit. Yung hollow blocks yun, 50 ba o 40, basta ganun. Naglalaro sa 50 hanggang 40 ng piraso. Na yung hollow yata yun 15 at 12. Ganon. So kumbaga nagpalit na ako ng sprocket ko ngayon, pinalitan ko lang ng 1448. Pero hindi ko na ulit nasubukan sa akyatan na 4 kami. Tapos yung sidecar ko napalitan na rin. Mas mabigat, pero at least ayos na yung side wheel niya. Hindi na masyadong baliko. So kasi kahit ayos, sakto yung alignment ng sidecar mo, kung yung side wheel mo hindi masyadong straight, mahirapan pa talaga. Kasi yung dating side wheel ko, ayos nga yung alignment, pero galing yun sa pangga. Binili ko second hand galing sa pangga. Second hand pa rin itong sumunod, pero at least mas ayos na. So ganon, kung pag-uusapan ng pag sidecar mo, halos parehas rin lang Kasi sabihin na natin mas malakas ng 1 horsepower yung Alpha. Pero ang YTX naman kasi mas malakas ang torque. Kaya kung sa arangkada, mas okay siya. Tsaka sa patag talaga mabilis. Lalo na yung sprocket ko nga lang yun nga, yung niya, yung stock niya 1445, pinalitan ko lang ng 48 yung race sprocket, mabilis pa rin. Yung pinaka top speed ko talagang may OBR pa ako doon walang laman yung sidecar, pero dalawa kami, 72 kilometers yung nasa odo niya. Siyempre kung i-judge yun yung odo ng
Yamaha. Sabihin nyo hindi totoo, iba pala sa GPS, sasayin nyo na yun. Kung ganun di parehas sila lang sa iba ng Honda at ibang odometer. So, yun lang. Hindi na natin pahabain. Basta ganun lang. Siyempre, kung gusto ko talagang pang-angkaasan yung tricycle ko. Baka parehas ko yung sprocket sa stock ng Alpha na 1552 ba yun? Yun. So, yan lang. Kung ang dahilan kung bakit ko pinili ang YTX, una, yung forma talaga. Kasi, pasensya na, pero talagang hindi talaga, pangit talaga para sa akin yung Alpha Pangit talaga. Ang liit, tapos yung headlight niya ayoko. Gusto ko round lahat. Classic na round. Tapos pag sidecar mo kasi, parang hindi bagay sa sidecar yung, para sa akin lang syempre. TMS kasi ang liit. Liit rin yung tangke pag minodify mo rin ng pag pinalikan mo yung gulong hindi bumabagay yung maliit na tangke niya. So yun lang. Tsaka yung tipid. Siyempre, i-include natin. Kalahin mo nung single, 61 kilometers. Ilang beses ko nung nasubukan, mineasure talagang 61 kilometers. Carburetor na para kang naka-FI. Ganun lang siguro pag diaphragm. Pero pag bumili kayo ng YTX, huwag nyo gagalawin yung yung carburetor niya. Yun lang ang mapapayo ko. Basta lagi nyo lang isara yung yung fuel cap niya pag igagarahin nyo na. So yan lang. Maraming salamat sa panonood. First time ko magganito. Habang sige, bye. At dagdag ko nga pala yung leather ng YTX talagang napaka-quality. Alam nyo naman na same lang sila ng price ng Alpha, diba? Ilang 2,000 lang yata idadagdag mo para sa YTX. Same lang Pero yung quality ng leather ng upuan ay naku, talagang quality sa YTX. Habang sa TMX Alpha, don't get me wrong, talagang totoo to. Daling mabutas, daling masira. Parang mas quality pa nga sa macho Sorry pero sa lahat ng nakita kong upuan, madalang kong makita na may butas ang macho. Habang yung YTX, palaging butas, palaging punit. Pero sa TMX, hindi. Nang solid talaga. Ewan kung sa quality talaga yun, o dahil lang sa, alam mo yung guhit na bakal dun sa baba ng upuan ng TMX. Baka yun yung nagsisimula kaya nagbabakbak. Pero kung minsan may nakikita akong bakbak sa ibabaw ng upuan ng TMX Alpha So, don't get me wrong. Yun talagang observation ko. Kung ikukumpara mo sa leather ng TMX, sobrang tibay talaga. Ilang beses na yung kinalmot ng pusa hindi pa rin talaga nagkakapunit. Pag kinalpot ng pusa hindi yung malalim. Wala kang makikitang bumilog. Wala. Linya lang talaga. Halos pwede mo pang punasan ng oil parang wala. Pero nandun pa rin yung marka. Doon ako nabibisit pero ang tibay. At yung footrest ng YTX hindi nakakabit sa swing arm. Hindi naka-welding doon. So kumbaga kung gusto mong i-build ng classic talaga mas maporma, mas madali. Hindi gaya sa TMX na pang jolog. Sorry Sa pasalikramo ko sa bagong TMX Alpha, kaya ako nung bibisit ko minsan imbis na dagdagan yung features kasi nga nagmamahal mga motor ngayon. Hindi, binawasan. Kalahin mo ba naman, meron na nga oo nga, dinagdagan na nga ng switch, electric starter, pero inalis naman yung yung hazard yung flash. Habang sa YTX, remaining pa rin. May flash, may electric starter. Tapos same lang sila ng price. Kumbaga, para sa akin talaga, ito talaga. Overrated na ang TMX Alpha 125. Dahil sa tinatangkilik ito ng Pinoy, sinasamantala ng Honda. Okay, lipat naman tayo sa ibang CR.
Kung sa usapang makina, oo, talagang, kumbaga sa tibay, sabihin na natin mas matibay sa TMX Alpha. Kasi, purong bakal to mas matibay talaga Tapos, push rod, habang umiinit, mas lumalakas, mas malakas talaga. Hindi gaya sa YTX, napatunayan ko na to, pag tumagal ka sa biyahe sa YTX, humihina. Pero tumatakbo pa rin, pero hindi gaya ng dati. Pag pinush mo pa, nasa limit na yung ano niya, speed niya. Hindi gaya sa TMX, pwede mong ituloy-tuloy. Pero ang problema, dahil nga yung YTX kasi may kasamang aluminum, may halong aluminum yung bakal. Kaya hindi talaga ganun katibay kumpara sa TMX na purong bakal talaga. Pero dahil nga doon, purong bakal yung TMX, tapos push rod pa yung makina, hindi gaya sa YTX na timing chain, single overhead. Tapos sa TMX push rod. Ang problema naman doon, tumitirik. May natitirikan talaga sa Alpha, sinasabi ko sa inyo. Lalo na yung mga bago ngayon. So hanggang doon na lang tayo, wala na akong masasabi. Kung may dadagdag kayo o may negatibo o positibo kayong sasabihin, walang problema, sige lang. Huwag lang kayong magmumura. Hindi ako masyadong naggaganito ng vlog kasi alam nyo naman. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Sana may mag-subscribe. Pakipindot na rin ang notification bell. First time ko magsabi-sabi ng ganito wala akong pakialam sa totoo lang, wata, yun lang, vlog lang, sasabihin ko lang punto ko. Kaya ngayon lang ako nagsasabi ng please subscribe, pindot yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Gaya-gaya na. Vlogger na talaga. Peace.